Isang gabi lang ako natulog sa bahay nga aking mamagulang, ngunit pinalitan na agad ng aking biyenan ang password ng pinto at sinigawan ako, "Umalis ka rito, huwag ka nang babalik." Sa matinding galit, agad kong ipinasubasta ang aming marangyang tsondo. Kinabukasan, nakatanggap ako ng higit sa 80 na tawag mula sa kanya. Matapos kong ibenta ang aming 18 milyong pisong high-end apartment sa halagang 15 milyong piso lamang. Isang gabi lang akong umuwi para alagaan ang aking may sakit na ama. Ngunit ganito ang isinalubong sa akin ng aking biyenan, pinalitan ang password, ikinulong ako sa labas, at pinalayas na parang aso. Akala ba niya ay iyak ako at magmamakaawa? Hindi. Tahimik akong naglakad patungo sa isang malapit na coffee shop, binuksan ang aking laptop, at agad na ipinasubasta ang tsondo sa mas mababang halaga upang mabilis itong maibenta. Iyon ang simula ng pinakamalaking paglilinis sa aking buhay. Ang malamig na simoy ng hangin sa gabi Taguig ay umihip sa tapat ng mga marangyang skyscraper sa Bonifacio Global City, BGC, na nakdala ng ginaw sa aking katawan. Bumaba ako mula sa taxi, hinilapatas ang kuwelyo en aking coat, at mabigat ang hakbang na naklakat papasok sa lobby en aming condominium. Kagabi, nagpaalam ako na matutulog muna sa bahay ng aking mga magulang. Ang aking ama ay may malubhang high blood pressure at kailangang isugod sa St. Luke's Medical Center 1. Ang aking ina naman ay matanda na at mahina upang asikasuhin siyang mag-isa. Bilang anak, labis ang aking pag-alala kaya isinaayos ko muna ang aking matrabaho sa PR at media agency upang matulungan sila. Ang aso kong asawa na si Juan ay tumango lang ng walang pakialam habang nakapako ang tingin sa screen ng computer para maglaro ng Mobile Legends. Ang aking biyenan naman na si Doña Maria ay umirap sa akin at sinabing nag-inarte lang ako, at maliit na bagay lang naman daw ang sakit ng aking ama para mag-eskandalo ako ng ganoon. Tumayo ako sa tapat ng marangyang pintong ng aming unit sa ika-25 palapak at pinindot ang electronic lock. Ang 6 na disit na pamilyar na numero ang aking karawan ay naglabas ng tuyong tunog ng error, kasunod ng isang matinis na babala. Natigilan ako. Baka nakamali lang akong pindot, dahan-dahan ko itong inulit. Ngunit muling tumunog ang error at kumislap ang pulang ilaw sa screen. Pinalitan na nga ang password. Kumatok ako sa pinto. Walang sumasagot. Kumatok ako ng mas malakas at tinawag sila sa loop. Umaasang si Juan o ang kapatid niyang si Nicole, isang 25 taong gulang na palamunin pa rin sa amin ay pagbubuksan ako. Ang sumunod na narinig ko ay ang tunog ng double lock na ikinandado mula sa loop. Bumukas ng bahagya ang pinto, sapat lamang para makita ko ang masungit at malamig na mukha ni Doña Maria. Hindi niya ako tiningnan sa mata, sa halip, tinaas niya ang kanyang baba at nagsalita ng pasigaw na umalingaw-ngaw sa buong pasilyo. Binalot niya ako ng pinakamasasakit na salita na kayang bikasing ng isang biyenan. Sinabi niya na ang isang babaeng may asawa na basta-basta na lamang umaalis para matulog sa bahay ng mamagulang ay walang modo, walang pinag-aralan, at walang kwentang asawa. Ipinagbawal niya akong pumasok sa pamamahay na iyon upang maging leksyon umano sa disiplina at dangal ng kanilang pamilya. Sumigaw siya ng malakas, "Umalis ka rito at huwag ka nang babalik kailanman." Nakatayo lang ako roon. Mahigpit ang hawak sa strap ng aking bag, habang sumisikip ang aking dibdib sa matinding pait at galit. Dangal ng pamilya, ang marangyang tsondo na ito na nakakahalaga ng 18 milyong piso bawat piraso ng kasangkapan, bawat sulok nito ay nabili gamit ang aking sariling ipon mula sa maraming taon ng pagtatrabaho at tulong pinansyal ng aking mga magulang. Ang titulo ang tsondo ay nakapangalan sa akin lang. Si Juan, na nagpapanggap na haligi ng tahanan, ay isang ordinaryong empleyado lamang na may kakarampot na sweldo, na buwan-buwan ay naubos lang sa pagbili ng mga mamahaling action figures at pag-top up sa mga online games. Mula nang mabili ko ang tsondo, ginawa itong dahilan nina Doña Maria at Nicole para pumunta rito sa Maynila at tuluyang makihati sa pamumuhay ng libre, habang ginagamit ang aking credit card ng walang kapaguran at humihingi pa ng 45,000 pisong allowance buwan-buwan. Si Nicole naman ay ginawang personal na closet ang aking kuwarto, kung saan libre niyang kinukuha ang aking mga makeup at designer bags para ipang-aura kasama ang kanyang mga kaibigan. Tiniis ko ang lahat ng ito dahil gusto kong panatilihin ang kapayapaan sa pamilya, para sa respeto, at umaasang balang araw ay pahahalagahan din nila ang aking kabutihan. Ngunit ngayon, ang saradong pinto at ang mapanglait na tingin ng aking biyenan ay parang malamig na tubig na gumising sa aking katangahan. Naisip ko na hindi ko kailanman mababago sa pamamagitan ng kabaitan ng meneha taong itinuturing na obligasyon ng sakripisyo ng hiba. Hindi ako lumuhang kahit isang patak, hindi ako nagmakaawa,
Hindi rin ako nagwala o sumigaw para maging katatawanan sa mga kapitbahay. Ang nararamdaman ko ngayon ay isang malalim at matatak na katahimikan. Tiningnan ko ng diretso si Doña Maria sa pagitan ng siwang ng pinto, bahagyang tumango, umatras ng 2 hakbang, at dire-diretsong naglakad patungo sa elevator. Panahon na para pakawalan ang tiis na ito, hindi para magiganti, kundi para palayain ang aking sarili at hayaan silang harapin ang bunga ang kanilang kasakiman at kawalan ng utang na loob. Lumabas ako ng lobby. Bagamat maulap ang kalangitan ng begetche, mas naging maliwanag ang aking isip kaysa sa dati. Pumasok ako sa isang pamilyar na kafe sa kanto at pumili ng isang tahimik na mesa sa sulok. Inihanda ng barista ang aking paboritong iced black coffee na walang asukal. Ang pait nito ay gumising sa aking mga natutulog na pandama matapos ang nangyari kanina. Binuksan ko ang aking laptop, habang ang liwanag mula sa screen ay tumatama sa aking mukha. Hinanap ko sa aking phone ang numero ni Kenneth, isang kilalang real estate broker sa lugar na ito. Si Kenneth ang tumulong sa akin sa mga legal na dokumento noong binili ko ang condo na ito 2 taon na ang nakakaraan. Masigla ang kanyang tinik sa kabilang linya. Hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa. Sinabi ko sa kanya na ibenta agad ang aking kondo. Ang titulo ay nasa aking bag kasama ang aking mga ID. Nagbigay akong presyo na ikinagulat niya ng lubos. Ang aking kondo ay nasa pinakamagandang lokasyon sa BGC, kumpleto sa mga mamahaling kagamitan. Ang presyo nito sa merkado ay hindi bababa sa 18 milyong piso, ngunit nagpasya akong ibenta ito sa mabilisang paraan sa halagang 15 milyong piso lamang. Ang tanging kondisyon ko ay, dapat bayaran ito ngang 100% cash ngang mamimili at makumpleto ang paglipat ng titulo sa loob ng 2 araw. Wala akong oras para maghintay sa mabagal na proseso ng banglawan. Gusto ko nang putulin ang lahat ng ugnayan sa lugar na yon sa pinakamabilis at pinakalegal na paraan. Pinayuhan ako ni Kenneth na magpalamig muna ng ulo, dahil malaki ang mawawala sa akin kung ibebenta ko ito ng napakamura. Tinanong niya kung may mabigat ba akong problema sa pera at baka pwedeng hiramin muna o isang laang ari-arian. Ngumiti ako ng bahagya at sinabi kay Kenneth, gawin mo lang ang sinabi ko. Desidido ako at alam ko ang aking ginagawa. Ang pera ay madaling kitain muli, ngunit ang kapayapaan ng isip at ang aking dignidad ay hindi pwedeng tapatan ng halaga. Gusto ko nang tapusin ang gulo na ito. Ang atraksyon ng isang marangyang condo na mas mababa ng milyong piso sa totoong halaga nito ay hindi mapagkakaila. 2 oras matapos ay post ni Kenneth ang ad sa kanyang network, nakatanggap na agad akong tugon. Sinabi ni Kenneth na may 3 interesadong mamimili na may hawak na cash at gustong makita ang unit ngayon din. Pumayagi ako agad at sinabihan si Kenneth. Nadaling sila ng diretso sa kondo at pinduting ang doorbell ng may dignidad. Habang nakaupo sa cafe, dahan-dahan kong ininom ang aking kape habang inilalarawan sa aking isip ang senaryo sa ika-25 palapag. Siguradong nakaupo si Doña Maria sa aking malambot na sofa habang nanonood ng TV at kumakain ng maimportant na prutas na binili ko noong isang araw. Si Juan naman ay malamang na natutulog pa dahil sa magdamag na paglalaro, at si Nicole ay abalang nag-ayos ng sarili gamit ang aking mamamahaling lipstick sa harap ng salamin. At pagkatapos, tutunok ang doorbell. Ang na-estrangherong naka-business atire kasama ang broker ay papasok upang suriin ang bawat sulok ng bahay, pag-usapan ang presyo, at pag-usapan ang pagpapabago sa disenyo ng interior. Lalaylay ang panga ni Doña Maria sa gulat. Haharapin niya ang katotohanan na ang tahanan na ipinagmamalaki niya ang lugar kung saan niya pinalayas ang tunay na may-ari ay mapupunta na sa iba. Maya-maya lang, ang huwat na maskarang ang kanilang masayang pamilya ay tuluyan ng mapupunit. Isinara ko ang aking laptop, nagbayad, at naganap ng isang malapit na hotel para makapagpahinga. Ang laban na ito ay nagsisimula pa lamang. Pagkarating ko sa silid ng hotel, humiga ako sa malambot na kama. Isang matinding pagod ang biglang lumukop sa akin, at sumasakit ang aking sentido dahil sa matinding stress. Kinuha ko ang aking telepono mula sa aking bag para mag-text sa aking ina at kumustahin ang aking ama. Nang buksan ko ang screen, sunod-sunod na mga notification ang sumabog sa aking screen hanggang sa uminit ang aking telepono. Higit sa 80 na missed calls ang nakalagay doon. Karamihan ay galing kay Doña Maria, habang ang iba ay mula kay Juan at Nicole. Kasabay nito ang napakahabang listahan ng mga mensahe sa Viber na hindi pa nababasa. Ang kayabangan at kapangyarihan ni Doña Maria kaninang umaga sa pagitan ng pinto ay tuluyan ng naglaho, at napalitan ito ng matinding takot at taranta na kitang-kita sa kanyang nga salita. Ang unang mensahe mula kay Doña Maria ay ipinadala noong 10:30 ngang umaga, matapos dalhin ni Kenneth ang unang grupo ngang mamimili.
Tinanong niya kung anong kabaliwan ang ginagawa ko at kung bakit may mga estrangherong pumasok sa bahay at nagsusukat ng mga pader. Ilang minuto matapos niyang malaman ang katotohanan mula sa broker, nagbago ang tono ng kanyang nga mensahe. Ginamit niya ang kanyang autoridad bilang biyenan para utusan ako. Pinakbawalan niya akong ibenta ang bahay dahil ito raw ay magdadala ng kahihiyan sa kanilang pamilya at sisira sa kanilang reputasyon. Nang makitang hindi ko sinasagot ang kanyang matawag at mensahe, ang galit ay napalitan ng matinding kaba. Ang mga sumunod na mensahe mula kay Juan ay puno ng pagbabanta at kaduwagan. Kapag itinuloy mo ang pagbenta ng bahay na ito, ididiborsyo, annulment, kita agad at ipapahiya kita, sa lahat bilang isang babaeng iniwan ng asawa. Nang mabasa ko ito, napangiti na lamang ako ng mapait. Akala pa rin ni Juan na ang kasal sa kanya ay isang malaking biyaya para sa akin. Hindi niya alam na matagal ko nang pinaplano ang pakikipaghiwalay sa kanya. Ngunit hindi ko lang magawa noong una dahil sa panghihinayang. Ngayon, siya pa mismo ang gumagamit nito para takutin ako. Nang magtanghalian, matapos tanggapin ni Kenneth ang down payment mula sa ikatlong mamimili, ang salubin ni Doña Maria ay nagbago ng 180 degree. Ang kanyang mamensahe ay napuno ng pagmamakaawa at pagiyak. Tinawag niya akong mabait kong menang, daughter-in-law. Sinabi niya na kung may nasabi man siyang masama ay patawarin ko na siya dahil matanda na siya at madalas na maguluhan ang isip. Nakiusap siya na kanselahin ko ang benta at nangakong hahayaan na kami ni Juan sa aming buhay ng walang pakialam. Sumunod din si Nicole sa pektext ng may paglalambing. Sinasabing nagwawala na si Kuya Juan sa loob ng bahay at si Mama naman ay nahimatay na sa kakayak. Nakasandal ako sa headboard ng kamahabang binabasa ang bawat mensahe ng may malamig na puso. Ang mabilis nilang pagbabago ay nagpapatunay lamang ng isang malupit na katotohanan, hindi nila ako kailanman itinuring na bahagi ng pamilya. Ang kinatatakutan nilang mawala ay hindi isang menang o asawa, kundi ang isang libreng ATM at ang isang marangyang tirahan na hindi nila kailangang bayaran. Ang kapayapaan at pagkakaindinihan ay hindi makakamit sa pamamagitan ng patuloy na pagpapasensya at pagpaparaya. Kailangan nilang maranasan ang mawalan para maunawaan ang halaga ng gabagay na kanilang inayawan at niyurakan. Pinatay ko ang aking telepono, ipinikit ang aking mga mata, at pinilit ang aking sarili na matulog. May appointment pa ako sa aking abogado mamayang hapon. Nagising ako bandang 3:00 ng hapon, nang buksan ko ang aking telepono. Bukod sa mensahe ni Kenneth na natanggap na ang reservation fee, nakita ko rin ang sunod-sunod na mga bawas sa aking credit card mula sa bangko. Nanliit ang aking mamata sa manumrong nawawala sa aking account. Ginamit ni Doña Maria ang aking card para magbayad ng 55,000 piso sa isang maranyang butik sa Greenbelt. Kasunod nito ang resibo ng 35,000 pisong down payment para sa isang catering service ng mamahaling seafood at lechon na ihahatid sa kondo. Napangiti ako ng mapait. Ang pamilyang aking asawa ay tunay na bulag sa kanilang kayabangan. Kahit alam nilang ibebenta na ang tsondo at maari silang mapalayas anumang oras, mas pinili pa rin ni Doña Maria na panatilihin ang kanyang huwat na karangyaan. Sa darating na katapusan ng linggo, ayon sa kanilang plano, magsasagawa sila ng isang magarbong housewarming party kung saan inanyayahan nila ang lahat ng kamag-anak mula sa probinsya ng Batangas. Gusto niyang ipagmalaki ang marangyang tsondo na ito upang patunayan na matagumpay ang kanyang anak at nakabilingang mamahaling bahay sa lungsod. Ang huwat na karangyaan ang bumulag sa isip ng sakim na babaeng iyon. Mas gusto pa niyang gastusin ang perang ganyang menang para sa mamahaling kasuotan upang magpasikat kaysa mahanap ng bagong matitirhan ng kanilang pamilya. Kasabay nito, isang mensahe sa Viber mula sa isang malapit na kaibigan na nagtatrabaho sa bangko ang kumuha ang aking atensyon. Nagpadala siyang screenshot ng credit at loan querying aking asawa. Si Juan ay abalang naghahanap ng paraan para makakuha ng malaking halaga ng pera. Dahil duwak siya, hindi siya naglakaslop na lumapit sa mga Bombay o pating sa patubuan, ngunit gumawa siyang isang maitim na plano. Lihim siyang pumasok sa aking personal na opisina sa bahay at sinira ang drawer ng aking mesa upang mahanap ng dokumento. Alam ni Juan na ibebenta ko na ang tsondo. Nakasundo sila ang kanyang ina na kung makakuha sila ang malaking halaga ang pera para pambayad pinsala sa mamimili upang makansela ang kontrata, mapapanatili nila ang kondo na ito o kahit papaano ay mapatagal ang panahon upang pilitin akong bawin ang aking desisyon. Ngunit sa kanyang maliit na sweldo at sirang credit history dahil sa madalas na hindi pagbabayad ng credit card sa tamang oras, walang bangko ang magpapautang sa kanya ng ganun kalaking halaga. Kaya naman, ninakaw niya ang aking Philippine Identification, PhilID card, at ang mga dokumento ng aking PR agency na nakapanggalan sa akin. Ang kanilang kawalang hiyaan ay lumampas na sa aking imahinasyon.
Sa halip na humingi ng tawad at umunawa sa aking sakit, mas pinili pa nilang gumawa ng krimen para lamang maagaw ang aking mga ari-arian. Ang huwat na housewarming party ay malapit nang magsimula, at handa silang gawin ang pinakamaruruming paraan para lamang mapanatili ang kanilang palabas. Ngunit nakalimutan nila ang isang bagay, ako ang direktor ng palabas na ito, at hahayaan ko silang umarte hanggang sa huling takbo kung saan ang lahat ng kasinungalingan ay susunugin ng katotohanan. Naupo ako sa lupang silid ng hotel, binuksan ang aking bag, at inilabas ang aking iPad. Ang smart home system ng aming condo ay konektado sa aking na personal na device, kabilang ang nga security camera na naka-install sa sala, pasilyo, at pintuan ng aking silid. Nilagay ko ang ito noong lumipat kami upang maging ligtas dahil maraming banyaga at estranghero ang labas-pasok sa aming gusali. Hindi ko akalain na gagamitin ko ang sistemang ito para subaybayan ang mismong mataong nakatira kasama ko. Nag-clock in ako sa camera app at pinanot ang mga naitalang video ngayong araw. Ang kuha sa sala ay napakalinaw. Noong alas 11 ng umaga, matapos umalis ang nga mamimili, hindi mapakali si Doña Maria sa paglalakad sa sala. May tinawagan siyang mabilis at tila may pinaplano. Ilang minuto ang lumipas, isang may edad na lalaki na may dalang itim na bag ang pumasok sa bahay. Hindi siya iba sa akin, siya ang may-ari ng isang malaking pawnshop sa kalapit na kalsada. Inilipat ko ang anggulo ng kamera sa pasilyo patungo sa aking silid. Pumasok si Doña Maria sa aking kwarto nang hindi man lang kumatok. Hinaluhok niya ang aking matsabinet at binuksan ang aking mga lalagyan ng alahas sa ibabaw ng dresser. Sumikip ang aking dibdib nang makita kong inilabas niya ang pulang kahon na naglalaman ng aking diamond ring, ang regalo ko sa aking sarili nung ako ay mapromote, at ang magintong alahas na bigay ng aking mamagulang nung araw ngang aming kasal. Inilagay niya ang lahat ng ito sa kanyang bulsa, at mabilis na bumalik sa sala. Ang makitang nakaupo si Doña Maria sa aking mamahaling sofa, habang ibinibigay ang aking mga alahas sa pawnbroker, para suriin ay nagdulot sa akin ng matinding pakasuklam. Naktawaran sila. Tinanggap ni Doña Maria ang napakamurang halaga para sa aking mamahahalagang alaala kapalit ng makakapal na bundle ng pera. Kailangan niya ng cash para sa kanyang personal na luho sa party o marahil para magsilbing ipon niya kapag pinalaya sila. Hindi pa doon nagtatapos ang lahat. Ang video bandang alas 2 ng hapon ay lalong nagpababangang aking tingin sa kanilang pagkatao. Si Nicole ay lihim na pumasok sa aking kwarto. Tumingin muna siya sa paligid bago binuksan ang aking lagayan ng mga mamahaling gamit at kinuha ang aking limited edition designer bag na nakakahalaga ng higit sa 220,000 piso. Huminto siya sa harap ng salamin sa sala. Nagpose para kumuha ng litrato. At pagkatapos ay inilagay ang kanyang personal na gamit sa lupngang bag na parang sa kanya ito. Ang mataong tinawag kong pamilya ay nagnanakaw at sumisira sa aking pinahirapan. Ang kanilang ginawa ay hindi na lamang simpleng alitan ng biyenan at menang o masamang ugali. Ito ay isa ng seryosong paglabag sa batas. Maingat kong kinuha ang lahat ng video at nag-save ng maraming kopya sa cloud. Kumuha rin ako ng malilinaw na screenshot ng muhang pawnbroker at ng plaka ng kanyang sasakyan mula sa kamera sa labas. Malinis ang may ebidensya. Ang kapatawaran ay hindi para sa mga taong sadyang umaabuso sa kabaitan ng iba sa pamamagitan ng pagnanakaw. Tinawagan ko si Ate Vincent, ang kilalang abogado na madalas na kinukuha ng aming kumpanya. Kailangan kong ihanda ang lahat ng dokumento hindi lamang para wakasan ang kasal na ito kundi para panagutin din ang masakim na taong ito sa harap ng batas. Ang pagising sa katotohanan ay nangangailangan minsan ang isang matinding sampal mula sa realidad, hindi ang MAJ walang kwentang payo. Bibigyan ko sila ng leksyon na hinding-hindi nila malilimutan sa buong buhay nila tungkol sa halaga ng dignidad. Nakatitik ako sa screen ng aking telepono na muling umilaw habang nakaupo sa hotel. Ang tumatawag ay si Clara, ang aking matalik na kaibigan mula pa noong kolehiyo na ngayon ay pinuno ang credit department sa isang malaking bangko. Ang kanyang tinik ay puno ng kaba at seryoso, malayo sa kanyang karaniwang masayahing ugali. Tinanong ako ni Clara kung abala ako at sinabing kailangan kong pakinggan ng mabuti ang kanyang sasabihin. Huminga ako ng malalim at mahinahong sumagot, "Magsalita ka, Clara. Ako ay mag-isa at handang makinig." Sinabi ni Clara na kaninang umaga ay dinala ni Juan ang isang set ng madokumento sa kanilang bangko para sa isang personal loan application. Ang halagang nais niyang utangin ay umabot sa 45 milyong piso. Isang napakalaking halaga kumpara sa kanyang buwanang sweldo na hindi man lang umabot ng 35,000 piso bilang isang maliit na empleyado. Ijich pahitu. Hindi siya nag-apply gamit ang kanyang sariling pangalan kundi gumamit siya ng isang pekeng authorization letter na may pirma ko at selyo ng aking PR agency,
kung saan ako ang direktor. Dinala rin niya ang aking original na PhilID card para maging kapanipaniwala. Sinabi ni Clara na nung natanggap niya ang mga papel mula sa kanyang staff, agad siyang nahinala. Kilala niya kami ni Juan at alam niyang maingat ako sa aking pananalapi. Walang dahilan para bigyan ko si Juan ng autoridad na mangutang ng ganun kalaking pera nang hindi ako mismo ang haharap, lalo na't matatag ang takbo ng aking kumpanya gamit ang sarili naming pondo. Dahil sa kanyang karanasan sa bangko at kaalaman tungkol sa akin, mabilis na natukoy ni Clara ang nga irregularidad. Ang aking pirma sa authorization letter ay mainggat na ginayan unit masyadong matigas at halatang hindi natural. Ang selyo naman ng kumpanya ay medyo malabo at hindi tugma sa selyong madalas naming gamitin sa mga kontrata. Nagpagawa si Juan ng pekang selyo sa labas upang linlangin ang bangko. Bukod dito, nang tanungin siya tungkol sa layunin ng pautang, magulo ang kanyang sagot. Minsan ay sinasabi niyang para sa bagong proyekto ang kumpanya ang kanyang asawa, at minsan naman ay para sa personal na emergency ang pamilya. Ginamit ni Clara ang dahilan na nakaroon ng system maintenance upang hindi agad maaprubahan ang pera, habang itinabi niya ang nga kopya ng pekang dokumento para mayulat sa akin. Tinanong ako ni Clara kung ano ang nangyayari at kung bakit nagawa ni Juan ang ganong kalaking krimen. Ang palsipikasyon ng mga dokumento at pirma upang makakuha ng pondo sa bangko ay isang kriminal na kaso na may mabigat na parusang kulong. Nang marinig ko ito, nakaramdam akong matinding lamig sa aking likod. Ipinaliwanag ko ng maikli kay Clara ang tungkol sa pagbebenta kong tsondo at ang aking pag-alis doon. Sinabi ko sa kanya na kailangan ng pamilya ni Juan ng pera para makansela ang benta upang hindi sila mapalayas. Napabuntong hininga si Clara at sinabing tuluyan nang nabulak si Juan sa kasakiman nang hindi iniisip ang kahihinatnan ng kanyang maaksyon. Nakiusap ako kay Clara na ipadala agad ang lahat ng larawan at kopya ng pekang dokumento sa aking email upang magsilbing karagdagang ebidensya sa pulisya. Pagkatapos ng aming tawag, binuksan ko ang aking laptop at tiningnan ang aking email. Ang mga malilino na larawan ng pekang authorization letter, ang kopya ng aking ID, at ang loan application na isinulat mismo ni Juan ay naroon lahat. Ang sulat kamay nga lalaking pinakatiwalaan ko noon ay mukhang banyaga at kasuklam-suklam na ngayon. Handa niya akong isubo sa mga legal na problema at sirain ang aking reputasyon at karera na aking pinahirapan para lamang sa pansariling interes ng kanyang pamilya. Ang aking ID na maingat kong itinago sa maliit na safe sa aking opisina ay ninakaw niya matapos sirain ang lock. Ito na ang huling patak na nag-apaw sa baso. Nawala na ang natitirang respeto at pagmamahal ko sa kanya bilang asawa. Akala ko noon ay tamat at walang kusalang si Juan na palaging nagtatago sa likod ng kanyang ina, ngunit nakamali ako. Kapag naipit na sila sa sulok, ang kaduwagang iyon ay nagiging isang mapanganib na krimen. Mas pinili pa niyang gumawang labag sa batas kaysa lumabas sa marangyang tsondo na iyon at harapin ang realidad. Inilagay ko ang lahat ng file mula kay Clara sa isang hiwalay na folder na may password. Handa na ang lahat, hindi na ako pwedeng mag-atubili pa. Kailangan ko nang putulin ang kanilang magamay bago pa sila makagawa ng mas malaking pinsala. Kinabukasan, nakipagkita ako kay Kenneth at sa mamimili sa isang notary public office sa lungsod ng Pasay. Ang mamimili ay isang mayamang negosyante na nangangalang Mrs. Victoria, na kilalang mabilis at tapat makipag-usap. Maingat niyang sinuri ang orihinal na titulo, ang aking mga ID, at ang kontrata. Nasiyahan siya sa mababang presyo at hindi na nagtanong patungkol sa dahilan ng aking mabilisang pagbebenta. Nagkasundo kaming lagdaan ang deed of absolute sale at ilipat ang titulo agad. Ang pera ay direktang ipinasok sa aking bank account sa pamamagitan ng isang malaking bank transfer. Matapos ang notarization, humingi ako ng maliit na pabor kay Mrs. Victoria at kay Kenneth. Hiniling ko na ang opisyal na pagturnover ngang tsondo ay gawin sa eksaktong alas 12 ng tanghali ngayong darating na linggo. Nais ko na sumama si Kenneth kay Mrs. Victoria upang buksan ang pinto at surin ang magagamit. Malugod na sumang-ayon si Mrs. Victoria dahil kailangan din naman niya ng ilang araw para makapag-iskedyul ngang arkitekto na magsusukat sa disenyo ngang tsondo. Hindi niya alam na ang tanghali ng linggo ang oras kung saan idaraos ng aking biyenan ang kanilang housewarming party. Gusto ko na habang sila ay nasa tuktok ng kanilang kayabangan, bigla silang babagsak sa lupa. Doon lamang sila magigising mula sa kanilang panaginip. Pagkalabas kong opisina, pumunta ako sa isang tahimik na kafe para isagawa ang susunod na bahaging aking plano. Binuksan ko ang aking bank app sa telepono. Ang 2 supplementary credit cards na nakapangalan sa akin na ibinigay ko kay Doña Maria at Nicole ay mayroon pa ring limit na libu-libong piso. Pumasok ako sa cart management at pinili ang pagbabago and limitasyon. Mabilis at walang pag-alinlangan kong pinindot ang screen. Ang online payment limit, cash withdrawal limit,
at card swipe limit ay ginawa kong 0. Pinindot ko ang confirm at lumitaw ang mensaheng tagumpay ang aking transaksyon. Mula sa sandaling ito, ang mamakintap na itim na credit card sa wallet nina Doña Maria at Nicole ay naging manggapiraso na lamang ng walang kuwentang plastik. Hindi na sila makakabili kahit isang piraso ang pagkain gamit ang aking pinahirapang pera. Ang kanilang luho na palagi nilang inaasahan ay tuluyan ko ng hinarangan. Noong hapon ding iyon, pumunta ako sa opisina ni Ate Vincent. Siya ay isang mahinahon, matalino, at may malalim na kaalaman sa family law at criminal law. Inilagay ko sa kanyang mesa ang USB na naglalaman ng lahat ng kuhangang security camera at ang folder ng mga pekang dokumento sa bangko. Ipinaliwanag ko ang buong kuwento ng malinaw at walang emosyon. Sinabi ko ang aking mga hiling. Isang petition para sa legal separation at deklarasyon ng kawalang bisangang kasal, annulment, dahil sa matinding hidwaan, isang reklamo laban kay Doña Maria para sa pagnanakaw ng ari-arian na may ebidensyang video at larawan mula sa pawnshop, at isang reklamo laban kay Juan para sa falsification ng mga dokumento at selyo ng kumpanya upang mangganso. Isinaksak ni Ate Vincent ang USB sa kanyang computer at maingat na tiningnan ang nga video at papel. Tumango siya at kinumpirma na ang mga ebidensyang ito ay napakalinaw at may mataas na halaga sa korte. Ang halaga nga ninakaw ni Doña Maria kabilang ang diamond ring at gintong alahas ay sapat na para sa isang seryosong kriminal na kaso. Ang ginawa ni Juan ay may sapat ding elementong krimen. Kahit hindi pa naibibigay ng bangko ang pera, ang intensyon at aksyon ay nagawa na. Nangako si Ate Vincent na siya mismo ang gagawa ang nga legal na dokumentong ito at maayos na ibabalot. Tinanong niya ako kung nais ko na bang ipadala agad ito sa pulisya o maghintay pa. Tiningnan ko ang aking abogado at sumagot ng mahinahon ngunit may determinasyon. Gawin mo ang lahat ng dokumento, lagyan ng opisyal na tatak, at ilagay sa isang malaking selyadong sobre. Kumuha kang isang pribadong courier mula sa iyong opisina upang ihatid ang package na ito sa mismong tsondo sa eksaktong alas, 12:15 gram tanghali ngayong darating na linggo. Ang tatanggap ay si Doña Maria at Juan, at kailangang suriin muna ang kanilang ID bago ibigay. Pagkaalis ko sa opisina ng abogado, nakaramdam ako ng kakaibang gaan sa aking loop. Ang mabigat na pasanin sa aking dibdib sa loop ng maraming taon ay tila nawala na. Naglakad ako sa kalsadang may mga puno habang ninanamnam ang malamig na hangin. Hinihintay ko na ang araw ng linggo, ang araw kung saan ang kanilang huwat na palabas ay tuluyan ng matatapos. Linggo ang umaga, maliwanag ang kalangitan ng Maynila. Ayon sa plano, nagdaos ang pamilya ni Doña Maria ang kanilang housewarming party para ipakmalaki ang marangyang tsondo. Mula sa cafe sa tapat ng condominium, binuksan ko ang aking iPad at pumasok sa camera system ng sala. Ang video ay napakalinaw kasama ang tunog. Ang aking tsondo ngayon ay napakaingay at magulo. Maagang nagising si Doña Maria. Makapal ang makeup, at suot ang isang marangyang pulang Filipiniana dress na binili niya gamit ang aking credit card noong nakaraang araw. Abala siya sa pagutos sa mga tauhan ng catering na nagayos ng pagkain. 5 malalaking bilao ng seafood may kasamang lechon, alimango, at lobsters ang nakalatag sa mahabang mesa sa sala. Ang amoy ng pagkain ay humalo sa hangin at kumapit sa mamamahaling kurtina na matagal ko pang pinili. Bandang alas 10 ng umaga, nagsimula nang dumating ang mga bisita. Sila ang mga kamag-anak ni na Doña Maria, mula sa probinsya ng Batangas na sumakay pa sa isang arkiladong van. Naroon ang kanilang matandang tiyuhin, mga tiyahing nakadamit ng makukulay, at mga bata na nagtatakbuhan sa sala habang ang kanilang mga kamay na may grasa ng pagkain ay ipinapahit sa aking mamahaling sofa. Nakatayo si Doña Maria sa pintuan upang salubungin ang mga bisita na may malaking ngiti sa kanyang muha. Malugot niya silang pinapapasok at sinasabing magpakasaya sila na parang sarili nilang tahanan. Si Juan naman ay nakasuot at makintap na sapatos. Nakalagay ang makamay sa likod habang umaasta na parang isang matagumpay na lalaki na haliging ng tahanan. Nang magtanong ang makamag-anak tungkol sa tsondo, ipinakmalaki ni Juan na ito ay bunga ng kanyang maraming taon ng pagtatrabaho sa lungsod. Gumawa siyang kwento na napromote siya bilang project director na may malaking suweldo kaya naman dinala niya ang kanyang ina at kapatid dito para alagaan. Sinabihan niya ang lahat na kumain ng marami at huwag mahihiya. Dahil ang bahay niya ay bahay din nila. Walang sinuman ang nagbanggit sa aking pangalan, at walang nagtanong kung nasaan ang asawa ni Juan. Sa kanilang paningin, ang 18 milyong pisong tsondo na ito ay bunga lamang ng kasipagan ng kanilang magaling na anak. Sa kabilang panig ng sala, abala si Nicole sa pakikipag-usap sa kanyang nga pinsan.
Suot niya ang isang masikip na damit habang mayabang na hawak ang aking limited edition designer bag na ninakaw niya sa aking silid. Patuloy siyang nakpose sa harap ng malaking salamin sa pasilyo habang kinukuhanan siyang larawan ng kanyang nga pinsan. Ipinagmamalaki niya ang halagang bag at sinabing regalo ito sa kanya ni Juan para sa paglipat ng bahay. Humanga ang kanyang nga pinsan at pinuri si Juan bilang isang mapagmahal at mayaman na kapatid at pinuri si Doña Maria na mapalat dahil sa kanyang mabuting anak. Tuwang-tuwa si Doña Maria sa mga papuri, tumatawa ng malakas, at sinabihan ang lahat na maupo na para magsimula ang kainan. Nang makaupo ang lahat, tumayo ang kanilang matandang tiyuhin upang magbigay ang isang mahabang talumpati. Pinuri niya ang kasipagan ang kanilang pamilya at ipinagmalaki si Juan na nagdala ang dangal sa kanilang angkan. Itinaas niya ang basong ng wine at binati ang pamilya ni Doña Maria ng kalusugan, kaligayahan, at patuloy na pag-unlad. Umalingaw-ngaw ang tunog ng baso at tawanan sa sala, na lumihang ang isang senaryo ngang isang masaya at perpektong pamilya. Tahimik akong uminom ngang mainit na tsaa habang nakatitik sa screen ngang aking iPad. Ang pakiramdam ngang kapaitan ay mabilis na lumipas at napalitan ng lamig. Sila ay nagpapakasasa sa tuktok ng kanilang kasinungalingan. Sila ay nalulunot sa palabas na sila rin ang gumawa, habang binabalewala ang katotohanan na ang pundasyon nito ay binuo mula sa pagnanakaw at panloloko. Ang orasan sa kafe ay nagpakita ang eksaktong alas. 12 ang tanghali. Alam ko na ang doorbell na magpapatapos sa lahat ay malapit ng tumuno. Oras na para ibaba ang tabing ng komedyang ito. Sa kamera, ang party ay nasa pinakamasayang bahagi nito. Ang lahat ay nagiinuman at nagtatawanan, na lumilika ang isang magulong ingay. Hawak ni Doña Maria ang kanyang baso habang lumalapit sa mesa ang kanilang tiyuhin para makipag-usap. Si Juan naman, na namumula na ang mukha dahil sa alak, ay abalang nakukuwento tungkol sa mga pekeng proyekto na nakakahalaga ng milyon-milyong piso na pipirmahan daw niya sa mga susunod na araw. Sa sandaling iyon, ang doorbell ay tumunok ng mahaba, na pumutol sa kwento ni Juan. Natigilan si Doña Maria at tiningnan ang pinto ng may pagtataka. Tinapik niya ang balikat ni Nicole at sinabihang tingnan kung ang catering ba ang nakdala ng karagdagang panghimagas. Inilapak ni Nicole ang aking designer bag sa sofa at lumakat patungo sa pasilyo. Binuksan niya ang pinto, ngunit ang nasa labas ay hindi delivery boy. Ang nakatayo dun ay si Kenneth, ang real estate broker na naka-white shirt, at sa kanyang tabi ay si Mrs. Victoria, ang bagong may-ari ng tsondo na mukhang napaka-elegante at mayaman sa kanyang itim na sutlang kasuotan. Kasama rin nila ang dalawang malalaking guwardiya ng condominium. Nagtatakang tiningnan ni Nicole ang grupo at nagtanong ng may kayabangan kung sino ang kanilang hinahanap at kung alam ba nilang may pribadong party sa loop. Hindi sinagot ni Kenneth si Nicole. Sa halip, pumasok siya ng diretso sa loop ng sala. Ang kanyang tinig ay malakas at malinaw, sapat para marinig ng lahat ng bisita. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang real estate broker na kasama ang bagong legal na may-ari ng tsondo na si Mrs. Victoria upang magsagawa ng inventaryo at turnover ng unit ayon sa notarized deed of sale. Biglang tumahimik ang buong sala. Huminto ang pagtring ng makubiertos, at nawala ang mamatawanan. Dose-dose ng mamata mula sa hapagkainan ang nakatitik sa pintuan. Inilapak ni Doña Maria ang kanyang baso at mabilis na lumapit na may bakas ng takot ngunit pinilit pa ring maging matapang. Itinuro niya ang mukha ni Kenneth at sumigaw kung anong kalokohan ang kanyang sinasabi. Sinabi niya na ito ay bahay ngang kanyang anak at wala silang ibinebenta sa kahit na sino. Inutusan niya silang lumabas agad kung hindi ay tatawag siyang pulis. Mahinahong humakbang si Mrs. Victoria, binuksan ang kanyang mamahaling bag, at inilabas ang kopyangang deed of absolute sale na may tatak ng notaryo at ang kopyangang titulo na may pangalan na niya bilang bagong may-ari. Inilapak niya ang mapapel sa ibabaw ng shoe cabinet sa pasilyo at nagsalita ng may autoridad. Malinaw niyang sinabi na ang tsondo na ito ay nakapangalan lamang kay Teresa. Ibinenta na ito sa kanya ilang araw na ang nakakaraan at nabayaran ng buong cash. Ngayon ang napagkasunduang araw and turnover, kaya hinihiling niya na ang lahat ng walang kinalaman ay kunin ang kanilang nga gamit at lumabas agad. Ang mukha ni Doña Maria ay biglang namutla na parang papel. Mabilis na tumayo si Juan. Lumakat ng pagawang-gawang dahil sa alak, at nagtanong kung nagbibiro ba si Mrs. Victoria dahil ang titulo ay nasa loob ng kanilang safe. Napangiti ng malamig si Mrs. Victoria at sinabing buksan niya ang safe para makita kung may laman pa ito. Ang makamag-anak sa paligid ay nagsimulang magbulungan ng malakas. Nagtanong ang kanilang matandang tiyuhin kung ano ang nangyayari at kung bakit may nagpapaalis sa kanila sa mismong araw and housewarming party. Bago pa man makasagot ang pamilya ni Juan, muling tumunog ang doorbell.
Isang lalaking naka-uniforme ngang kuryer ang pumasok na may hawak na isang malaking selyadong sobre na may sukat na 4. Tinanong kuryer kung sino si Doña Maria at Yuan dahil mayroon silang personal na hiyas na sulat na kailangang pirmahan at tanggapin ng direkta. Si Doña Maria, na nawalan ng direksyon, ay lumapit nang nangingini ang mabinti. Hiningi kuryer ang kanilang ID para makumpirma ang pagkakakilanlan bago ibigay ang sobre. Dahil sa taranta, sinabihan ni Doña Maria si Juan na ilabas ang kanyang ID. Nangingini na tinanggap ni Juan ang sobre at pinirmahan ang electronic device ng courier. Isinara ng bahagya ang pinto. Sa loob-sala ngayon ay nakatayo ang bagong may-ari, ang broker, ang magwardiya, habang ang nakakatakot na katahimikan ay bumalot sa mataong nagpapanggap na may-ari ng bahay. Napakabigat ang hangin sa sala, mahirap huminga. Sa ilalim ang liwanag ang mamahaling chandelier. Nakatayo si Juan na nakatitik sa sobrang hawak niya, habang ang mabutil ng pawis ay lumalabas sa kanyang Ang tiyuhin, nang makitang kakaiba ang sitwasyon, ay lumapit at nag-utos na buksan ang sobre para makita kung ano ang laman nito at kung bakit may ganoong gulo sa araw ng kanilang pagdiriwang. Nanginginig ang makamay ni Juan habang binubuksan ang selyo ng sobre. Nang baliktarin niya ito, sunot-sunot na mamakakapal na papel ang nahulog sa ibabaw ng glass table sa sala. Ang pinakaunang papel ay ang petisyon para sa legal separation at annulment na nakasulat ang aking pangalan bilang nagain at si Juan bilang nasasakdal. Kasunod nito ang namayos na folder ng nga reklamo. Ang isang bahagi ay ang reklamo para sa falsification ng mga dokumento at selyo ng kumpanya, na may kasamang malilinaw na kulay na larawan ng pekeng authorization letter at pekeng selyo na dinala ni Juan sa bangko. Ang kabilang bahagi naman ay ang reklamo para sa pagnanakaw na may screenshot mula sa security camera mga larawan ni Doña Maria na nagnakaw sa aking drawer, ang kanyang pakikipagtransaksyon sa pawnbroker sa sala, at ang pagkuha ni Nicole sa aking designer bag. Ang matiyahin at tiyuhin ni Juan ay lumapit at kinuha ang mga papel para basahin. Habang binabasa nila ito, ang kanilang mga muha ay nagbago. Ang mga bulungan ay naging malakas na ingay. Ang makamag-anak na kanina lang ay nagpupuri sa kanila ay tumitingin na ngayon ng may matinding pakasuklam. Isang matandang tiyahin ang nagtapon ang papel sa mesa. Itinuro si Doña Maria at sumigaw. Ang marangyang buhay niyo pala ay galing sa pagnanakaw at pang-abuso sa inyong menang. Sinabi niya na napakalaking kahihiyan nito sa kanilang pamilya, na nagdaos pa ang party para lamang ipagmalaki ang bahay na hindi naman kanila at harapin ang makasong kriminal sa harap ng pintuan. Galit na galit ang matandang tiyuhin, hinampas niya ang mesa at sinigawan si Juan na isang walang kwenta at duwak na lalaki na sa halip na magtrabaho ng maayos ay naknakaw at nangganso gamit ang pekeng dokumento. Binalingan niya si Doña Maria at sinabihang hindi marunong magturo sa anak, at bilang biyenan ay naging sakim at naknakaw pa ngang alahas ng menang para isangla. Ang buong angkan ay nakaramdam ng matinding kahihiyan at ginawang katatawanan. Nang hindi binigyan ng pagkakataon na magpaliwanag ang mag-ina, ikinasal ng tiyuhin ang kanyang kamay at sinabihan ang lahat na kunin ang kanilang magamit at umuwi agad. Ang magabisita ay nagunahan sa paglabas ng hindi man lang tinitingnan ang pamilya ni Juan. Ang mamahaling seafood at pagkain ay naiwang malamig sa mesa sa gitna ng magulong sala. Napaluhod si Doña Maria sa sahig habang umiyak ng malakas. Si Juan naman ay nakatayo lang na walang buhay habang nakatitik sa annulment papers. Sa sandaling ito, pinutol ni Mrs. Victoria ang kanilang pag-iyak. Hinampas niya ang mesa at inutos na ilabas ang kanilang nga damit at umalis sa loob ng 2 oras. Binigyang diin niya, na kumuha siya ng nga tagapaglinis at kung hindi pa sila alis sa takdang oras, ang nga guwardiya ngang gusali ang maglabas ng kanilang magamit sa lobby. Nang makita ni Nicole ang panganib, mabilis niyang nilabas ang kanyang telepono para kumuha ang delivery truck, ngunit nang buksan niya ang app at piliin ang credit card, patuloy na lumalabas ang error dahil ang card ay nakablok na. Natataranta niyang kinuha ang card ni Doña Maria ngunit ganun din ang nangyari. Sumigaw si Nicole at tinanong ang kanyang ina at kapatid kung saan sila kukuha ang cash para pambayad sa truck. Walang sumagot, dahil ang tanging cash na nakuha ni Doña Maria mula sa mga alahas ay naubos na sa pagbili ng mga kaswatan at sa catering. Ang kanilang kayabangan kanina ay napalitan ng matinding kahabag-habag na kalagayan. Ang mag-ina ay nagmamadaling naglagay nga kanilang madamit sa mga mumurahing bag, sa ilalim ng mahigpit na bantay nga, 2 gwardiya. Sila ay pinalayas mula sa lugar na akala nila ay kanila, dala ang malaking kahihiyan sa harap ng kanilang angkan at ang takot sa parusang legal na nahihintay sa kanila. Sa screen ng aking iPad, bahagya akong napangiti at isinara ito. Ang unang hakbang ng paglilinis ay tapos na. Mula ngayon,
Ang aking buhay ay hindi na muling makakaroon ng puwang para sa mga mapaminsalang taong ito kahit isang segundo. Mula ng tanghaling linggong iyon, opisyal na pinalayas ang pamilya ni Doña Maria sa Marangyang Tondo. Sila ay napunta sa isang sulok ng walang kahit isang sentimo dahil ang na-credit card ay aking na-block. Ang tatlo sa kanila ay napilitang tumira sa isang madilim at maliit na kuwartong paupahan sa isang masikip na eskinita sa Tondo. Sinabi sa akin ni Kenneth na habang nag-ayos sila ng gagamit sa lobby, napilitan si Juan na tawagan ang kanyang kaibigan para manghiram ng 2,000 piso para pambayad sa truck at down payment sa kuwartong hindi man lang umabot ng 20 square meters. Ang bubong nito ay yari sa yero na napakainit sa tanghali, ang makabadar ay may amag, at ang banyo ay nakikihati pa sa ibang nangungupahan na napakaingay. Mula sa pagiging tilarena na tinatamasa ang marangyang buhay mula sa kanyang menang, si Doña Maria ay bumagsak sa putik ng realidad. Sa halip na aminin ang kanilang mga pagkakamali, ang galit at inggit nina Doña Maria at Nicole ay lalong nag-alap. Ang kanilang kasakiman ay hindi nagpapahintulot sa kanila na tanggapin na sila ang may kasalanan. Pinili nilang isisi ang lahat sa akin. Itinuring nila ako na isang masama at walang pusong babae na umagaw sa kanilang ari-arian at nagpalayas sa kanyang biyenan. Sa loob ng masikip na kwarto, ginamit ni Nicole ang kanyang mumurahing telepono na binili sa pamamagitan ng hulugan upang simulan ang paninira sa akin sa social media. Gumawa siya ng maraming pekeng Facebook accounts upang pumasok sa mga grupo ng kababayhan at pamilya. Ito ang mga grupo na may daan-daang libong miyembro kung saan ang makwento ng pamilya at alitan ay mabilis na kumakalat at nakakakuha ng pansin. Sina Nicole at Doña Maria ay gumawa ng isang malungkot na kwento, kung saan ipinakita nila ang kanilang sarili bilang nga biktima ng isang masamang menang na nagtulak sa kanila sa kahirapan. Sa kanilang mahabang post, sinabi ni Nicole na ang 18 milyong pisong tsondo ay mula sa pera ng kanyang mga magulang sa probinsya na ibinigay para mabili ang bahay. Sinabi niya na niloko ko si Juan gamit ang matatamis na salita upang mapangalanan sa akin ang titulo. Mas matindi pa rito. Gumawa siyang kwento na mayroon akong kalaguyo na isang mataas na ehekutibo sa media kaya ko raw ibinenta ang tsondo upang sumama sa aking kalaguyo dala ang pera. Para maging kapanipaniwala, nagpakuhang larawan si Doña Maria habang umiyak sa tapat ng gabak sa loob ng madilim na kwarto, na isinama sa larawan ko habang nakabisnes at tire patungo sa trabaho. Hindi pa doon nagtatapos, sadyang isinulat ni Nicole ang aking buong pangalan, ang aking posisyon bilang PR director, at ang address ang aking kumpanya. Nakiusap siya sa publiko, na tulungan silang makamit ang hustisya, at i-boycott ang mga babaeng katulad ko. Ang masalita sa post ay puno ng huwat na galit na mabilis na kumuha ng simpatiya ng matao para sa matanda. Pagkalipas ng isang gabi, ang post ay nakakuha ng libu-libong shares at comments. Ang kapangyarihan ng social media ay napakatindi. Libu-libong tao na hindi ako kilala at hindi alam ang katotohanan ang nagsimulang makmura sa akin sa mga komento. Sinasabi nilang makakarma ako at sinisiraan ang aking pamilya. Ang ilan naman ay nahanap sa aking personal na Facebook at nagpadala ng pagbabanta. Nakatitik ako sa screen habang binabasa ang mga paninira sa akin. Ang aking mga kaibigan at kliyente ay patuloy na tumatawag upang magtanong kung ano ang nangyayari. Hindi ako nagwala, hindi rin ako nag-iyak. Ang aking puso ay manhit na sa kanilang kasamaan. Nakakaramdam na lamang akong awa sa kanila. Hindi nila alam na ang paglihang ng pekeng ebidensya sa internet para sirain ang dangal ng iba ay isang seryosong krimen. Sila mismo ang humakawa ng lubit na bibikti sa kanilang sarili. Mangat kong kinuha ang lahat ng screenshot ng mga post, inisave ang mga link, at nakiusap sa IT department ng aking kumpanya na hanapin ang IP address ng mga pekeng account na iyon. Ang bawat hagbang ng kanilang masamang plano ay aking inipon sa isang folder para sa araw ng paharap sa korte. Noong umaga ng Lunes, ang kapayapaan sa tapat ng aming marangyang opisina sa BGC ay nasira ng isang magulong eksena. Nang lumiko ang taksi na aking sinasakyan patungo sa lobby, nakita ko ang isang grupo ng tao na nakakagulo. Sinabing driver na tila may nag-away o naniningil ng utang sa tapat. Nagbayad ako ng pamasahe at mahinahong bumaba. Sa gitna ng daanan ay nakatayo si Doña Maria. Ngayon ay hindi na siya naka-Filipiniana dress. Sadyang suot niya ang isang lumang damit, magulo ang buhok, at namumukto ang mamata dahil sa puyat. Hawak niya ang isang pulang banner na may malalaking dilaw na titik na may nakasulat na masasamang salita laban sa akin. Nakasulat doon ang aking pangalan, na nag-aakusa sa akin na ninakaw ko ang pera ng kanilang pamilya at pinalayas ang aking biyenan. Habang hawak ang banner, umiyak si Doña Maria ng malakas at naglulupasay sa semento. Sinasabi niya sa mga guwardiya at sa mga empleyadong pumapasok na labis ang kanyang hirap matapos alagaan ang kanyang anak at ikasal.
Ngunit ngayon ay niloko lang ng kanyang menang. Humiga siya sa sahig habang hinahampas ang kanyang dibdib, na umaasta na parang isang kawawang ina mula sa probinsya na inaapi ng kanyang menang sa lungsod. Si Nicole naman ay nakatayo sa di kalayuan habang kumukuha ng video gamit ang kanyang telepono para i-post muli sa social media. Naglakat ako sa tapat ng nakakagulong matao nang may malamig na tingin kay Doña Maria. Nang makita niya ako, lalo niyang nilakasan ang kanyang sigaw at nagtangkang lumapit para hawakan ang aking damit, ngunit mabilis siyang pinigilan ng magwardiya. Ang matinitingnan ng aking magkasamahan sa trabaho ay puno ng pagtatanong. Ang mabulungan ay umabot na sa buong opisina, dahil sa mga post sa Facebook kagabi. Ginamit ko ang aking ID para umakyat sa ika-15 palapag. Pagkapasok ko sa aking opisina, agad akong nilapitan ng aking asistan upang sabihin na ang HR director ay naghihintay sa akin sa conference room. Tumango ako, inilapak ang aking bag, at pumasok sa loop. Ang HR director ay isang may edad ng babae na mukhang napaka-stress. Ipinakita niya sa akin ang video ni Doña Maria na kumakalat sa internet. Bumuntong hininga siya at sinabing, "Teresa, alam eng kumpanya na ito ay personal na problema eng inyong pamilya, ngunit bilang isang PR at media agency na nag-iingat sa reputasyon eng aming mga kliyente, ang ganitong eskandalo sa tapat ng aming opisina at sa internet ay hindi katanggap-tanggap. Ang aming makasosyo ay tumatawag na upang magtanong tungkol sa integridad ng aming mapinuno. Kaya naman, nagpasya ang pamunuan na isuspend ka muna sa loob ng 2 linggo upang maayos mo ang iyong personal na problema nang hindi nadadamay ang kumpanya." Hindi ako nakipagtalo o nagpaliwanag pa. Alam ko ang patakaran ng korporasyon. Hanggat hindi lumalabas ang katotohanan, ang publiko ay palaging papanik sa taong mukhang kaawa-awa. Mahinahon kong tinanggap ang sulat ng suspension, kinuha ang aking panulat, at lumagda. Nagpasalamat ako sa HR director sa kanyang pag-unawa at nangakong ayusin ang lahat sa legal na paraan. Bumalik ako sa aking mesa, kinuha ang aking magamit, nagpaalam sa aking koponan, at lumabas ng kumpanya. Ang suspensyon na ito ay hindi ang katapusan kundi isang pagkakataon para makapagpahinga at ihanda ang aking huling ganti. Lumabas ako sa likod na pintong gusali at sumakay ng taksi patungo sa opisina ni Ate Vincent. Ang larong ito ay lumampas na sa hangganan. Sinalubong ako ni Ate Vincent ng isang tasangang mainit na tsaang lokal. Nakita na niya ang ma-post sa Facebook at ang video sa tapat ng aking opisina. Napailing ang matandang abogado sa kamangmangan at katigasan ng ulo ng pamilya ni Juan. Ipinakita ko sa kanya ang sulat ng suspension at nakiusap na simulan na ang proseso ang pagsampa ang kaso. Ang pagpaparaya ngayon ay magiging kawalang bisa sa aking sarili. Sa tulong ni Ate Vincent, sumulat ako ang karagdagang reklamo laban kina Doña Maria at Nicole para sa cyberlibel, paninirang puri, at paglika ang gulo sa pampublikong lugar. Ang lahat ng ebidensya mula sa mga screenshot, link, IP address, hanggang sa video sa tapat ng opisina ay isinama sa reklamo. Noong hapon ding iyon, kasama ang legal assistant, pumunta kami sa Pambansang Pulisya, PNP, upang isampa ang formal na kaso. Ang opisyal na tumanggap ng mapapeles, matapos makita ang mga malilinaw na ebidensya at ang epekto nito sa aking karera at dangal, ay agad na nag-issue ng opisyal na pagtanggap ng kaso. Hawak ang papel na may pulang tatak ng pulisya. Bumalik ako sa aking kumpanya. Dahil oras ng break, maraming empleyado ang nasa pasilyo. Lumapit ako sa bulletin board ng kumpanya at ginamit ang thumbtacks para ipin ang kopya ng reklamo mula sa pulisya sa gitna nito. Ang aking ginawa ay isang malinaw na mensahe sa lahat ng nagdududa sa akin hindi ako nakamali. Ginagamit ko ang batas para protektahan ang aking sarili, at ang mananinira sa akin ay magbabayad. Pagkatapos nito, bumalik ako sa hotel at binuksan ang aking laptop. Panahon na para gamitin ang pinakamalakas na sandata ang isang PR professional ang katotohanan. Nag-login ako sa aking opisyal na Facebook account na may libu-libong followers kabilang ang aking mga kamag-anak, kaibigan, at mga kliyente sa negosyo. Sumulat akong isang mahabang post na may matalas, objektibo, at walang masasamang salita. Ipinakita ko ang pinagmulan ng pera na pambili ng tsondo isang personal na ari-arian na may kasamang bank statement at titulo na nakapangalan lamang sa akin. Ang pinakamatinding bahagi ang post ay nasa huli. In-upload ko ang lahat ng kuha mula sa security camera ang malilinaw na mukha ni Doña Maria habang nagnanakaw ng aking mga alahas, ang video ng pakikipagtransaksyon niya sa pawnbroker, at ang pagnanakaw ni Nicole sa aking designer bag. Kasabay nito, inilagay ko rin ang larawan ng pekeng authorization letter na ginawa ni Juan na may pekeng pirma ko at pekeng selyo ng aking kumpanya.
Tinapos ko ang post sa pagsasabing ang lahat ng kasong ito ay formal nang tinanggap ng pulisya at ang batas na ang magpapasya sa kanila. Hindi pa doon nagtatapos. Binuksan ko ang Fiverr at pinasok ang pamilyang grupo ng aking asawa kung saan nandun ang kanilang tiyuhin, mangga tiyahin, at mangga kamag-anak. Ipinadala ko ang buong link ng aking post, kasama ang mga video at larawan sa loop ng chat group. Pagkatapos ay sumulat ako ng isang maikling mensahe, sana ay basahin ninyo ng mabuti ang katotohanan upang hindi kayo malinlang ng kanilang nga kasinungalingan. Matapos ipadala, agad akong umalis sa grupo at binalot ng block ang lahat ng kanilang numero. Ang bombang katotohanan ay sumabog na. Sumandal ako sa aking upuan at huminga ng malalim. Ang dilim ay hindi kailanman mananaig sa liwanag araw. Gaya ang inaasahan ang isang eksperto sa PR, ang aking post ay lumiha ang isang malaking lindol sa social media. Ang magrupo ang kababaihan na kahapon lang ay nakmura sa akin ay mabilis na nakbago ang panik. Ang nga netizens, nang makita ang malilinaw na video, resibo ang pawnshop, at mga pekang papel, ay nalaman na sila ay ginamit lamang ng pamilya ni Doña Maria. Ang galit ng publiko ay bumalik kina Doña Maria at Nicole. Ang mga netizens na kilalang mabilis maghanap ng impormasyon ay agad na natukoy ang tunay na account ni Nicole na nasa likod ng mapakang pangalan. Nahanap nila ang kanyang profile kung saan madalas niyang ipakmalaki ang kanyang huwat na marangyang buhay. Nalaman din nila ang kanyang trabaho bilang freelance designer at sabay-sabay na nagpadala ng mensahe at ebidensya ng pagnanakaw sa kanyang mga kliyente at kasosyo sa negosyo. Dahil sa matinding pressure mula sa publiko, isa-isang kinanselang mga kliyente ang kanilang kontrata kay Nicole at hiningan siya ng pambayad pinsala. Sa loop lamang ng isang araw, nawala ang lahat ng trabaho ni Nicole at tuluyan siyang tinanggal sa industriya ng disenyo. Kasabay nito, sa loop ng pamilyang chat group ng aking asawa, nakaroon ng nakatatakot na katahimikan. Ang salitang sin ay patuloy na lumilitaw ngunit walang sinuman ang naglakas loop na magsalita. Ang imahe ang isang mabait na ina at matagumpay na anak ay tuluyang gumuho. Ang natira na lamang ay ang imahe ang isang pamilya ang mamagnanakaw at nanggaganso. Sa matinding kahihiyan, isa-isang umalis sa chat group ang kanilang magkamag-anak, na nagpapahiwating ng pagputol ng ugnayan sa pamilya ni Doña Maria. Ang batas ay may mahabang kamay at walang sinumang makatakas dito. Kinabukasan, isang patrol car ng pulisya ang pumarada sa tapat ng eskinita patungo sa maliit na kuwartong paupahan nina Doña Maria sa Tondo. Ang mapulis na nakauniforme, bitbit ang supwena at search warrant, ay lumakat patungo sa kanilang masikip na silid. Ang makapitbahay na karamihan ay mamanggagawa ay lumabas upang tingnan ang nangyayari. Inutusan NG mga investigador sina Doña Maria at Nicole na sumama sa presinto upang sagutin ang AMH, kaso, NG pagnanakaw at cyber libel sa social media. Ang mukha ni Doña Maria ay nawalan ng kulay, nangingini ang kanyang ngabinti, at napilitang humawak sa kinakalawang na pintuang aluminyo. Ang kanyang kayabangan ay nawala at napalitan ang matinding takot ng isang simpleng babae na sa unang pagkakataon ay haharap sa batas. Si Nicole naman ay umiyak ng malakas, hawak ang braso ng pulis habang nagpapaliwanag na nakamali lang siya ng post at walang masamang intensyon, ngunit ang huling pagsisisi ay walang magagawa sa katotohanan. Noong hapon ding iyon, tumunok ang aking telepono at nakita ko ang numero ni Juan. Nag-atubili ako ang isang segundo bago sumagot. Sa kabilang linya ay ang mabigat na pahinga at iyak ng lalaking tinawag ko noong asawa. Nakiusap si Juan na patawarin ko sila. Sinabi niya na ang kanyang ina ay nakakulong sa presinto. Si Nicole ay nagpapakitang ang senyales ng pagpapakamatay dahil sa takot, at siya mismo ay nahaharap sa kasong falsification ng dokumento. Naging kahabag-habag ang kanyang tinik habang pilit akong pinapakiusapan na iurong ang kaso dahil nakamit na raw nila ang sapat na parusa. Pinanatili ko ang aking tinik na mahinahon at walang emosyon. Sinabi ko kay Juan, ang inyong nararanasan ngayon ay hindi aking pahihiganti kundi ang natural na bunga ng inyong kasakiman at kawalan ng respeto sa batas. Ang maling pagpaparaya ay liliha lamang nga taong umaasa at nabubuhay sa iba na parang parasito. Ang paglapit sa batas ay ang tanging paraan ko para protektahan ang aking sarili at magsilbing aral para sa inyo upang kayo ay magising. Kailangan mong maging isang tunay na lalaki at matutong managot sa iyong ginawa sa halip na magtago sa likod ng iyong ina. Nais ko siyang maging matatag para magsimula muli at dahan-dahang pinatay ang tawag. Hindi ako nakaramdam ng kasiyahan sa kanilang pagbagsak, kundi isang malalim na kapayapaan dahil ang lahat ay nailagay na sa tamang lugar. 2 buwan pagkatapos ng mga pangyayaring iyon, idinaos ang aming pagdinig para sa deklarasyon ng kawalang bisa ng kasal, annulment. Walang naging mahabang pagtatalo sa ari-arian dahil ang mga ebidensya ko ay napakalinaw at ang lahat ng pondo ay nagmula sa aking sariling kitabago at habang kasal.
Ipinahayag ng korte ang pagpapasya para sa aming pagkakahiwalay at inutusan si Juan na magbayad ng danyos para sa moral damages ayon sa batas. Kasunod nito, ang kasong kriminal ay natapos din ng may kaukulang parusa. Dahil si Doña Maria ay may edad na, ang maninakaw na alahas ay nabawi mula sa pawn shop at naibalik sa akin, at sumulat din ako ngang liham sa korte na humihingi ngang mas mababang parusa dahil sa aming pinagsamahan nun. Hindi siya dinala sa bilangguan. Nakatanggap siya ng suspended sentence, probation, at pinagbayad ng malaking multa para sa cyber libel at public disturbance. Si Juan naman ay nakaligtas din sa kulungan dahil ang kanyang pagtatangka na mangutang gamit ang mga pekeng dokumento ay hindi pa naibibigay ng bangko, ngunit nakaroon siyang kriminal na rekord na habang buhay nasisira sa kanyang pagkakataon na mapromote o makakuhang trabaho sa mga malalaking kumpanya. Matapos ang pagdinig, ang buhay ng pamilya ng aking dating asawa ay naging isang tunay na impyerno. Nakatira sa isang maliit na kwartong may amoy ng amak at nakaharap sa apat na makikitit na pader. Ang kanilang alitan ay naging mas matindi araw-araw. Madalas na sinisisi ni Doña Maria si Nicole dahil sa pagsisimula ang gulo sa social media. Habang isinisisi naman ni Nicole sa kanyang ina at kapatid ang pagkasira ang kanyang hinaharap dahil sa kanilang kahinaan. Si Juan, nawala ng nakukuhang tulong pinansyal sa akin, ay may maliit na sweldo lamang na sapat lang pambayad sa kwarto at gamot ng kanyang ina. Napilitan siyang ibenta ang kanyang mamamahaling action figures na kanyang iningatan upang makabili lamang ng instant noodles para mabuhay araw-araw. Ngunit sa gitna ng kahirapan at kawalan, ang kanilang pagising ay nagsimula ng tumubo. Isang gabi, habang naglalakad ako malapit sa kanilang lumang paupahan para tapusin ang ilang dokumento kasama si Kenneth, nakita ko si Juan na nakaupo sa ilalim ng ilaw sa kalsada habang kumakain ng instant noodles. Mukha siyang payat at pagod, ang kanyang mamata ay walang buhay na nakatitik sa kawalan. Wala na ang kanyang kayabangan at kapangyarihan noong kasama pa niya ang kanyang ina. Ang tingin na, iyon ay naglalaman na isang malalim na pagsisisi. Marahil ngayon, sa gitna ng kanilang kawalan, naramdaman na nila ang halaga ang kapayapaan at naunawaan ang hirap at pawis na aking inilaan para sa pamilyang iyon. Naisip nila na sila mismo ang sumira sa kanilang sariling tahanan dahil sa kanilang kasakiman. Ang leksyon ang karma na ito, bagamat mapait, ay kinakailangan upang baguhin ang kanilang pananaw at mamuhay ng maayos sa natitirang bahagi ng kanilang buhay ng may pagpapahalaga sa sipak at tiyaga. Para sa aking sarili, matapos manalo sa mga kaso, formal akong nagsumite ng aking resignation sa PR agency. Ang nga nagdaang eskandalo, kahit na napatunayan kong wala akong kasalanan, ay nagparamdam sa akin na ang opisina ay hindi na nagbibigay sa akin ng inspirasyon. Kailangan kong oras para magpahinga at mag-ipon ng lakas. Gamit ang milyon-milyong pisong nakuha ko mula sa pagbebenta ng tsondo, binayaran ko ang aking mamaliliit na utang, nagtabi ngang bahagi para sa aking mamagulang, at ang natitira ay inilaan ko para sa aking sarili. Sa isang magandang umagang tag-araw, dinala ko ang aking maliit na maleta patungo sa paliparan. Nag-book ako ng isang buwang bakasyon sa isang malayong isla sa El Nido, Palawan, kung saan may asul na dagat, puting buhangin, at mainit na sikat ng araw. Nakatayo sa tapat ng salamin ng business class lounge habang pinapanot ang mga eroplano na lumilipat patungo sa malayang kalangitan. Napangiti ako ng may magaan na loop. Ang nakaraan ay tapos na ng may hustisya. Wala akong dalang galit o pagsisisi sa aking puso. Ang aking puso ngayon ay magaan, tahimik, at puno ang pag-asa para sa hinaharap. Sumakay ako sa eroplano, handang magsimula ng bagong kabanata ng aking buhay kung saan ako ay malaya, may dignidad, at mananatiling nakniningning. Sa pagtatapos ng kwentong itong buhay ni Teresa, bawat isa sa atin ay tiyak na nag-iwan ng malalim na pagninilay tungkol sa pamilya at pagmamahal. Marahil sa pamamagitan ng kwentong ito, nalaman natin na ang pagpaparaya at sakripisyo ay may kahalagahan lamang kapag inilagay sa tamang lugar at ibinigay sa mga taong marunong magpahalaga at umunawa. Kapag ang kasakiman at pansariling interes ay bumulag sa isip, madali nating masisira ang mga magagandang bagay at ang kapayapaan na itinayo ngang ibagamit ang kanilang pagsisikap. Ang bulak na pagpaparaya, sa kasamaang palat, ay nagiging dahilan minsan ng paglaki ang kawalan ng utang na loob at pang-abuso. Sa buhay, ang pagpapakita ngang respeto sa magulang ay hindi nangangahulugan na kailangan nating tanggapin ang kawalan ng katarungan o hayaan ang iba na tapakan ang ating dignidad at pagpapahalaga sa sarili. Ang pagtatakda ng malinaw na hangganan ay hindi kawalan ng pagmamahal, kundi isang paraan upang protektahan ang sarili at bigyan ang nakamalingang pagkakataon na magising at managot sa kanilang sariling buhay. Ang lahat ng material na bagay na nakuha sa pamamagitan ng pagnanakaw o panloloko ay mawawala rin na parang bula.
Ang tunay na pagmamahal at paggalang sa isa't isa ang tanging matatak na pundasyon ng bawat tahanan. Sana ay palagi tayong maging matalino upang protektahan ang ating sariling halaga, maging matatag sa gitna ng unos, at mapanatili ang isang malinis at may dangal na puso sa buhay.